Amen. Dinig po ba mga kapatid? Yan. God is good. Yan. And all the time. Yes. Sa lahat ng panahon, bumagyo man, no? Tayo bumaha man, ang Diyos pa rin ay natiling mabuti. No? Pero nararanasan natin yung mga ganyang mga bagay katulad ng nagdaang araw, yung mga baha. Yan, kila Brother Ian. Okay na po ba? Brother Ian sa may lugar nyo? Ayan, no? At doon sa Kamaynilaan, no? Maging yung dyan sa Bacoor. Yes. Tama mga kapatid, no? So, ayan po ba ay sino ang may gawa niyan kung bakit may ganyan? Ayan, no? So tayo rin kasi mayroong daanan dapat ang tubig pero maraming nakatambak. So talaga hong magbabaha, mga kapatid, no? So minsan kapag tag-init siya, sabi na, bakit sobrang init? Kasi nga nasira na yung kalikasan eh. Walang mga puno. Tapos pag tag-ulan naman, bakit grabe naman yung baha? Eh ganun din yung dahilan. Dahil nasira ang kalikasan, wala ring mga puno. Tama? Walang pumipigil, walang nagko-control doon sa flood. Ang makikita natin is syempre puro ano na, no? Puro syudad na, di ba? Puro mga bagay na hindi na in place, no? So kaya nangyayari po ito sa ating mundo at mas grabe pa po yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Sabi sa Bible, yung mga masasama ay papakasama, yung mga mabubuti naman ay magpapakabuti. So ano po bang lagay ng ating sanlibutan? Yan, pasama ng pasama. Pero kaya pa rin ba nating sabihin na God is good? Yes, kahit tinangay ng bagyo yung bubong nyo, kaya mo bang sabihin nyo? O halimbawa, ikaw ay nasunugan. Can you still say that God is good? God is good. Yes. Yun ho kasi yun mga kapatid, hindi nakabase sa sitwasyon natin ang kabutihan ng Diyos. Amen. Nasunugan ka man, namatayan ka man, binaha ka man, hindi doon nakabase ang kabutihan ng Diyos. He is good forever. Mga kapatid, yun siya. Dahil siya ay Diyos, siya ay mabuti. Mga kapatid. At pinag-aralan natin kanina sa devotion pa lang kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang sakit or mga bagay na hindi ka nais-nais ay dahil sa pagsuway natin. No? At alam niyo ba ang pinaka-problema ng mga tao? The ultimate consequence, no? Walang iba kundi yung kamatayan. No? Consequence ng sin. No? Problema natin talaga kasalanan dahil yan nagdudulot ng kamatayan, pagpapahiwalay sa atin sa Diyos, no? Kaya napakahalaga na ating mabasa, ating mapag-aralan yung salita. Ano bang sinasabi ng Lord, no? Ito po yung title natin mga kapatid, From Death to Life. Yan. Mula sa kamatayan patungo sa buhay, no? Sabihin mo sa katabi mo, buhay ang Diyos. Yan. No? Kaya tayo ay may buhay sa Espiritu dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, sinasamba, kinikilala. Siya'y buhay, mga kapatid. Siya'y mabuti. Ano mang mangyari dito sa lupa, nananatili siyang mabuti. No? Ngunit ano bang pinaka-problema natin? Lalo tayong mga Kristiyano na nakakaalam ng salita ng Diyos. Ano dapat talagang i-battle natin? No, walang iba kundi yung kasalanan. Amen. Sino mga sundalo ni Kristo dito? Amen. Amen, no? So, we are in a battle, no? We are talking about curse and blessing. Sa mundong ito, maraming tao, they are not aware, they are under curse because of sin, no? Bakit nagkakaroon ng sumpa? Dahil sa kasalanan. Mga kapatid, no? At marami hindi aware sa ganun. Bakit? Parang okay lang naman kasi yung buhay nila eh. Diba? May pera, may kayamanan, no? Pero hindi nila alam na under curse pa din. Bakit? Apart from Jesus Christ, we can do nothing. We can do nothing about the curse apart from the Lord. We don't have eternal life apart from Jesus. No? 5 years from now, 10 years from now, are you sure na talagang ang ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo pa din? No? So, how can we be sure? Mga kapatid, sabi na sa John 15, abide in me, and my word remain in you. Amen. Manatili tayo sa Diyos.
It's all about choosing the will of God every day, mga kapatid. Hindi yung choosing ourselves, our fleshly desires. Meron tayo yan, nakakaramdam tayo yan, may emosyon tayo, tama? Pero dun sa mga desisyon mo, ano ba ang basihan mo? Emosyon mo o salita ng Diyos? Amen? Most of the time, emotion yung ating pinapairal. No? Kaya nagkakaroon ng mga mistakes, nagkakaroon ng mga pagkakasala sa Diyos because of our own emotion. We must learn to control, di ba? Yung ano yung kaya nating i-control. Diba? Tuturuan at tutulungan naman tayo ng banal na Espiritu. So the ultimate and severest consequence of sin is death. Kamatayan. Sino dito alam na kung buhay pa siya bukas? No one. Amen, mga kapatid? Amen. Wala sa atin dito. Ang Diyos lang nakakaalam nun. Amen. Minsan kapag sa halimbawa sa pamilya na parang pinakaayaw na topic yung kamatayan. No? Or kahit sa ano man, sa pagkakaibigan, bakit natin pag-uusapan yung kamatayan? Diba? Pero alam ng tao, sabi sa Ecclesiastes, na siya'y mamamatay. So, mahalaga ba sa sinasabi ng Biblia na dapat mapag-usapan natin patungkol sa kamatayan? Yes. Baka sabihin, Pastor, July ano pa lang, wala pang November, kamatayan na. Baka yun yung sabihin niyo, no? Pero may kinalaman ho kasi ito sa ating tinatalakay, mga kapatid, yung curse and blessing, no? Yes, the ultimate consequence ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. The wages of sin is death. Sabi doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. No? Pero hindi nagtatapos doon, mga kapatid. Sabi doon, ngunit ang walang bayad, free gift, nakaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maliwanag po, mga kapatid. Yes. Kung wala ang Panginoong Kristo, you are in curse. Your destination is death. Yung ibig sabihin ng death, pagkakahiwalay sa Diyos. At ibig sabihin nun ay impyerno. No? Hindi ito sa nananakot, no, ang Biblia, pero dahil ito ay katotohanan. Dapat pag-usapan natin, ano ba ang pinaka-problema natin? Walang iba kundi kasalanan. Tama? Kasi minsan, no, kapag yung mga white lies lang, di ba? Mga tingin natin magagaan lang, okay lang yun. Nating pansinin. No? Pero sinasabi sa Biblia, dapat be sensitive, no, in the Holy Spirit, na alam natin yung kilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Na kung ano yung kahit magaan man yan, gusto ng Holy Spirit pagsisihan mo yan, dapat pagsisihan mo yan. No? Ano ba yung solusyon ng Diyos para mawala yung curse sa buhay mo? Wala iba kundi ang Panginoong Kristo. Paano mo matatanggap ang Panginoong Kristo? Magsisi ka. There's only one way. Jesus Christ, di ba? To the Father. And for us na ma-accept natin ang Panginoong Kristo, anong dapat gawin? Magsisi. Repentance. Repentance is not when you cry. Repentance is when you change. Kuha natin, mga kapatid. It's a transformation according to Romans 12:2. Do not any longer conform to the pattern of this world. Bakit? Ano bang kinahihinatnan ng pattern of this world? Destruction, death, curse. Amen, mga kapatid? At sabi doon, but be ye transformed by the renewing of your mind. Magkakaroon ng pagbabago. Nagsisimula sa ating pag-iisip. Paano ka ba mag-isip? Malisyoso ka ba? Chismoso ka ba? O kung ano-anong negatibo ang sa isip mo? Suicidal ka ba? Showbiz ba ang nais sa isip mo? Are you political? Or politically always correct? Are you legalistic? Or the system in your mind is in the mind, accordance in the mind of Christ? Ano yung nasa isip mo? Diba? Kaya mahalaga
Bata pa lang, they'll train up a child in the way he should go. Isipan yun eh. Hubugin mo yung kanyang isip sa kung papaanong malulugod niya ang Diyos. Bakit? Dahil delikado mga kapatid sa sanlibutan, iba't iba ang kultura, may mga tradisyon, may mga paniniwala na nagdudulot ng sumpa. Alam ba natin yan mga kapatid? Kasi ganun yun eh. Isa sa buhay mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Tama ba? At yung pinaniniwalaan mo, yan lagi yung laman ng isip mo. Amen. Diba? Yung mga paniniwala sa sanlibutan, mga kapatid, yun yung sinasabing pattern of this world. Basahin muna natin yung Isaiah chapter 59 verse 2. Ang sabi doon, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. At pagka isang tao hiwalay sa Diyos, pagpapala ba yun? O sumpa? Sumpa yun eh. No? Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yun pala ang nagpapalayo sa atin. Pero ano ang solusyon mga kapatid? Ano yung binigay na solusyon ng Panginoon upang tayo makapagbalik loob sa Kanya? Magsisi at tanggapin natin ang Panginoong Kristo, no? Bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. No? Kasi minsan naririnig ko ano lang eh. Basta tanggapin natin ang Panginoong Kristo bilang Diyos, Hari at Tagapagligtas. Yun lang. Nawawala yung word na pagsisisi. No? Pero pag babasahin mo ang pinakapunto ng aral mula pa lang kay John the Baptist, the kingdom is at hand, repent. Sabi, tama mga kapatid, hanggang sa inilatag niya yung daraanan ng Panginoon, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, yun pa rin ang punto. Repent, for the kingdom of God is at hand. Tama? So, repentance, true repentance is the way for us to be reconciled to God through faith in the Lord Jesus Christ. Kasi kung talagang naniniwala tayo sa Panginoong Kristo, mayroong pagsisisi talagang mangyayari sa buhay natin. Amen. Kapatid, marami na pa tayong napagsisihan. No? Tuwing kailan tayo dapat nagsisisi? Araw-araw. Every moment. Yun po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Para hindi tayo magpunta sa sumpa, mga kapatid. Dapat matuto tayong magsisi. No? Kapag kinorek tayo ng Word of God, when you hear God's voice today, do not harden your hearts. Repent. Sabi, magsisi ka at mag-submit ka sa Holy Spirit and then you will be blessed by the Lord. Pero kung walang pagsisisi, nandun ka sa sumpa because of pride. Amen, mga kapatid. Amen. Kaya sabi, yung physical death na tinatawag, no, yung talagang lahat dadanasin natin yun. Pero yung eternal separation from God, hindi lahat dadanas nun. Diba? Yung mga nagsisi at tinanggap ang Panginoong Kristo, hindi nadadanas ng kamatayang espiritual. Dahil tayo ay may buhay na walang hanggan na. Amen. Kaya sabi, this is the foremost consequence of man's rebellion against God. Sobrang buti ng Panginoon, di ba? Ulitin ko, God is good all the time. Sobrang buti ng Panginoon. At tayong mga tao ay masasama. O baka hindi mo tanggap yun. Minsan di natin maamin na meron tayo talagang kasamaan. Na talaga tayo ay nagkasalang lahat. Minsan hindi matanggap ng tao kapag narinig niya na ang kanyang talagang default na destination ay impyerno kung wala si Kristo. Mabigat yun eh. Minsan di nila matanggap yun eh. Mabait naman ako eh. Wala naman ako nagrabyadong tao eh. No, pero hindi niya nalalaman sa sarili niya, hindi siya pwedeng makisama sa Diyos na banal. Dahil napakabuti ng Diyos, napakabanal ng Diyos. Hindi siya sayang nga, hindi niya kayang matignan yung gloria ng Panginoon.
Di po ba? Propeta na yun, ha? Sabi niya, I am ruined. Nung nakita niyo yung sarili niya, nung nakita niya sa vision, yung gloria ng Panginoon, at iski yung mga kerubim, nakatakip yung mga mata. 6 wings, angels, kerubim, nakatakip yung mga mata, and they are saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Yes. Hindi nila matignan, mapagmasdan ang kalwalhatian ng Diyos. Ganon kabanal ang Panginoon. Mga kapatid, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen? Ganun yun mga kapatid, hindi tayo makakalapit. Dahil sobrang buti ng Diyos, sobrang banal ng Diyos. Kung wala ang Panginoong Jesucristo at hindi tayo nagtutong magsisi at lumapit sa Panginoong Jesus, hindi talaga tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan at walang pagbabago sa ating buhay. Naunawaan natin mga kapatid? No? Maraming mga tao, iniisip nila, God is love. Tama naman yun eh. God is love. Iniisip nila, ay, okay lang to yung mga maliliit na white lies, no? Yung medyo nag-cheat ako sa tax return, taking the pen, na nanguha ka ng ballpen sa office, di ba? Tapos, pasikreto kang tumitingin sa mga malalaswang bagay sa internet, no? Ay, ano lang to eh, maliliit na bagay lang to eh, na hindi nila alam na kailangan pagsisihan. Bakit kailangan pagsisihan? Dahil magdudulot yun ng sumpa kapag hindi mo na pagsisihan. Yes. Amen, mga kapatid. Diba? These are peccadillos, not worthy of death. Tama, mga kapatid? Hindi yun dapat natin winawalang bahala, yung mga maliliit na bagay. Nakakala lang natin, ay, okay lang yan, maliit na bagay. Hindi. Matuto tayo because repentance is a lifestyle. If we want to have a blessed life, repentance must be our lifestyle. Gusto nating mapagpalang buhay? Yes. Ang buhay pagsisisi, yun ang ating isabuhay. Amen. Dahil araw-araw, tayo nagkakamali, nagkakasala. And we cannot please God without faith. And what is faith? That is the Word of God that we receive na ating isinasabuhay, na pinangahawakan natin, isinasabuhay natin. Amen? Maliit o malaki, kasalanan ay kasalanan. Amen? Yes. Oo, tama naman, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tama naman ho yun. Basahin natin. Anong sabi ba ni Habakkuk? Chapter 1, verse 13. Ngunit paano ninyo natitiis ang mga taksil at masasamang taong ito? Napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Bakit hindi kayo kumikibo? Gayong pinupuksa nila ang mga taong higit na mabuti kaysa kanila. Walang kibo. Diba? Parang walang bahala lamang. Yung mga nakikita mo na, ipinakita na sa'yo ng Panginoon, hindi mo pa sinaway. Amen, mga kapatid? Yes. Halimbawa, sa mga estudyante, nakikita mo nang may ginagawang masama sa loob ng eskwelahan. Hindi mo pa sinabi doon sa dapat pagsabihan sa teacher o kung sinong authority. Diba? So, ganoon eh. Ang nangyayari. Kaya, nagkakaroon talaga ng sumpa. Dahil tayo, hindi natin na pinapahalagahan yung salitang pagsisisi. No? Mahal tayo ng Diyos, tama naman yun. Pero wag nating isabahala yung mga bagay na masama na dapat nating pagsisihan. Numbers 32:23. Sabi doon, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Tama po ba ang sinasabi ng Biblia? Consequence is not immediate. Di ba? Ba, may nagawa kang kasalanan ngayon. Hindi naman pagkatapos ng isang oras, malalasap mo na yung consequence agad eh. Hindi agad-agad yun, mga kapatid. Dahil God is love, binibigyan ka niya ng time
nang makapag-reflect ka, makapag-realize ka na pagsisihan yung mga bagay na nagawa mong kasalanan. Tama? Totoo talaga, ng Diyos ay mabuti. Dahil binibigyan tayo ng mahabang panahon, oras, para kumilala sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. Pero, pag hindi mo na pagsisihan yung kasalanan mo, ang sabi doon, at ito ang tandaan ninyo, sabi ni Moses, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Natutulog ba ang Diyos? Alam niyo ng Panginoon, God is just. Pero, kapag tayo nagsisi at talagang nag-confess sa Panginoon at ang Panginoong Jesucristo talaga ang hari sa buhay natin, ano yun? Anong sabi? It is finished. Bayad na yun eh. Kasama na yung nabayaran, di ba? Yung past na kasalanan mula nung time ng Panginoong Jesucristo, pati yung future ba, bayad na yun? Bayad na lahat yun. Yung pagkapako, yung pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, diba? Yung mga nakaraang kasalanan ng mga tao, yung kasalukuyan, at hanggang sa hinaharap na magagawa pa lang ng tao ay bayad na. Kung may pagsisisi at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo sa Kanyang salita. Doon pa lang mababayaran yun, mga kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay sinong namatay para sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Bayad na ba? Yes, bayad na. Pero mamaya o bukas, pwede kang magkasala o hindi? Pwede. Anong dapat mong gawin? Pagsisihan. At patuloy na maglingkod at gawin ang kalooban ng Diyos. Tama po mga kapatid? Amen. Hebrews 4:13. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya, tayo ay magsusulit ng ating mga sarili. Walang proxy-proxy. Tama ho ba? Individually, haharap tayo sa Diyos. Sabi sa Hebrews 9:27, pagkatapos ng kamatayan, maghihintay ka na lang ng kahukuman. Diba? Ano ang hukom para sa mga Kristiyano? Kung natandaan nyo yung end time series natin, Bema Judgment. Tama? Huhukuman ka ayon sa iyong gawa at para ibigyan ka ng reward. Dahil wala na nga tayo sa kamatayan eh. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Romans 8:1. Tama? So ang judgment sa mga Kristiyano ay ano? Kung tatanggap ka ng eternal treasure o hindi. Yun ang judgment. Kasi nga, hindi na ang judgment sa iyo kung langit ka o impyerno. Hindi na yun ang judgment sa iyo. Tama? Yes. Pero doon sa mga wala sa Panginoong Jesucristo o hindi kumilala sa Diyos, from the time of Old Testament, iba-iba yung hatol doon. Diba? Depende sa panahon nila. Diba? At sabi nga doon sa Romans, yung tablet of stone, sa panahon natin, nasaan? Nasa puso na ng tao. Tama? Kung sa Old Testament, physical yun, na tablet of stone. Pero sabi doon sa Romans, in our time, in the grace period, inilagay na ng Diyos sa puso ng tao kung ano ang katwiran at kamalian. Tama, mga kapatid. Bakit? Narinig na, naihayag na ang Kanyang salita. So, ano po ang sinasabi sa atin ng Panginoon? Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. So, kung gano'n naman pala mga kapatid, bakit nagdadalawang isip pa tayo kung magsisisi tayo o hindi? Kung lalapit tayo sa Diyos o hindi? Hindi ba dapat hindi na tayo magdalawang isip? Hindi ba dapat wag na tayo laging mag-atubili at lagi dapat tayong nagko-confess sa Panginoon at isinasabuhay ang buhay ng pagsisisi? Dahil wala namang may tatago sa Diyos eh. Di ba? He knows. No? Kung ano yung mga ginagawa natin inside and outside the church. Amen mga kapatid. Ang sabi pa ni Apostol Pablo, Galatia 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Malilinlang ba natin ang Diyos? Never. No? Hindi natin malilinlang ang Panginoon. Do not be deceived. God cannot be mocked.
Kung ano yung tinanim, yun ang kanyang aanihin. At dinescribe dito ni Apostle Paul sa Galatia verse 8 naman, 6 verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Paano tayo nagtatanim sa Espiritu, mga kapatid? Sinusunod natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Isa ba sa pinapagawa ng Diyos ay lagi tayong magsisi sa ating mga pagkakasala? Yes. Pagtatanim yun sa Espiritu, mga kapatid. Kahit anumang mangyari dito, ulitin ko, sa ating kapaligiran, sa ating mga tao, sa buhay nating mga tao, God is still good. Amen. May napanood nga ako kanina sa Facebook, nasisira na talaga yung bubong nila, nampas na talaga ng bagay, nasisira na yung bahay. Pero, anong ginagawa nila? Maawit sila sa Lord. Sabi nila, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Sa gitna yun na nawawasak yung bahay nila. It takes faith para magawa mo yun. Dahil kilala mo ang Diyos, mananatili ka sa Kanya at hindi mo kukwestiyonin ang talino niya. Hindi mo kukwestiyonin ang kalooban niya kung ano mang nangyayari sa buhay mo ngayon. Dahil alam mo, mas matalino ang Diyos at siya'y may magagawa sa buhay mo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen, mga kapatid. Cast your cares upon Him. Mas matalino ang Diyos. Huwag mong suluhin. Huwag mong dalhin mag-isa. Amen, mga kapatid? Mabigat yun. Tinapos na nga ng Panginoon yung mga sumpa na yan yung mga kabigatan natin sa buhay At ang isa sa mga aral ng Panginoon, do not worry about tomorrow. Yes. Let tomorrow worry about itself. Sapat na ang bawat laban sa bawat araw. Amen? Dahil, kung ang inaalala mo, ngayong July ay yung December, malayo pa yun. Ano bang mga inaalala mo? Hindi po ba, mga kapatid? Let tomorrow, diba, sabi doon, worry about itself. Kaya magtanim tayo na magtanim sa Espiritu. Huwag sa laman. Huwag yung ating sarili ang ating sundin, kundi ang kalooban ng Diyos. By the power of the Holy Spirit, tuturuan niya tayo kung anong dapat gawin, kung anong tamang desisyon. Amen. Kaya ang sinasabi dito, sinful nature. Sabihin natin, sinful nature. Pag narinig natin yung nature, ano yun? Natural, di ba? Kalikasan o likas. Likas sa tao na makasalanan. Bakit? Pumasok yung kasalanan paano mababago ngayon yan? Kaya bang baguhin ng tao yung kanyang sarili? Hindi. It takes repentance and faith in the Lord Jesus Christ for you to have a transformed life. Amen, mga kapatid. Without faith, walang mangyayari sa buhay natin. There is no change under the sun, sabi nga ni Haring Solomon, kung hindi tayo talaga susunod sa Diyos. History repeat itself. Diba? Yun yung mga pinamana, yung generational curse, natatandaan nyo, pinag-aralan natin? Kung ano yung nakikita sa pamilya, di ba yun yung magiging ugali ng mga anak hanggang sa mga next generation. No? So kung halimbawa yung kaninu-ninuan is laging masasamang salita yung sinasabi dun sa anak, no, pwedeng maipasa yun, no? Cycle lang yan Tama? Pero kapag paano mabibreak yung curse? Only the Word of God. Only Jesus Christ, mga kapatid, can have a turning point of your life. No? Doon magkakaroon ng turning point, katulad ng nangyari kay Apostle Paul, at katulad yung mga nangyari sa buhay natin dito. Amen. Nagkaroon ng turning point. Tama po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Nagkaroon ng unti-unting pagbabago. Yes.
Binabago niya yung dila natin, yung isipan natin, binabago niya yung panlasa natin, binabago niya yung ugali natin na hindi natin kayang gawin because of our sinful nature. Only the Holy Spirit, there must be, di ba, a superpower na tinatawag, no? Or above nature. Sino yung above nature? The Lord. Di ba? Tayo, simple nature tayo eh. Kailangan magkaroon talaga ng connection tayo doon sa Diyos. At paano mangyayari yun? Repent and receive the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Galatians chapter 5 verse 17. Ano ba yung mga simple nature na yan? Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Diba? At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Sino kausap dito? Mga Kristiyano. May pinapagawa ang Diyos, pero dahil pag pinairal natin yung desisyong panglaman, yung ating emosyon, hindi natin magagawa ang pinapagawa ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Magkalaban yung dalawa eh. Espiritu at yung laman. Eh kung mag-isip ka makalaman, magagawa mo ba ang kalooban ng Diyos kung makalaman kang tao? Hindi. Kailangan muna magkaroon ng transformation, character development. Amen. No? Nakakalungkot, maraming tumanda sa simbahan, hindi tumanda kay Kristo. Tama po ba? Hindi sapat yung tumanda ka sa simbahan o tumanda ka sa ministry. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka sa Panginoon yung relationship mo. Anumang panahon, anumang sitwasyon, sa Kanya ka mag-aabide, sa Kanya ka magtitiwala. Blessed are those who trust in the Lord. Amen. Kaya, magagawa mo ngayon kung anong pinapagawa ng Diyos sa buhay mo kung merong transformation na nangyari sa iyo. At mangyayari lang yun kung ikaw ay nagsisisi sa mga nagawa mong kasalanan at tanggapin ang salita ng Diyos at ang buhay na salita ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, yung sinful nature natin, wala tayong laban dyan. Kaya kailangan ma-born again. Born again is not a religion. I say it again. Born again is not a religion. It's an event ng buhay natin. It is a process sa buhay natin kung saan tayo ay nabuhay sa Espiritu dahil tayo ay nagkaroon ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Yun yung tinatawag na born again. Is it possible? Marami nang tumanda sa mga simbahan, hindi na born again? Yes. Posible po ba yun, Pastor? Yes. Posible yun. Posible ba lagi niyang naririnig yung preaching, but he's never born again? Yes. Posible yun, mga kapatid. Si Judas nga, kasama niya na si Kristo eh. Pero hindi na born again eh. Yes. Naunawaan natin mga kapatid, bakit? Ano ba si Judas? Hindi naman siya nagsisisi eh. Bakit? Ano ang pinakauna kay Judas? Pride. At ang pride hindi marunong humingi ng tawad. Kaya paano ka makakapagsisi kung tao kang ma-pride? You must humble yourself. And God allows severe trials in your life to humble you and to break down your pride. Yes. Hallelujah. Amen mga kapatid. Ganun ka kamahal ng Diyos. Kahit sa puntong ilalagay ka niya sa uncomfortable life o hindi ka komportableng sitwasyon, ilalagay ka niya doon para turuan ka na magpakumbaba, magsisi at tanggapin na siya lamang ang may magagawa sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yun ang katotohanan na hindi na matanggap ng marami. Kahit mismo yung mga tumatanda na sa simbahan. No? Yung buhay ng pagsisisi at pagtatanim sa Espiritu
no, at pagtitiwala sa Diyos. Galatia chapter 5, 19 to 21. Ang sabi dito, hindi may kakailangang gawa ng laman. Ito yung sinful nature. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Ayan, sinful nature yan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakababahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang mga katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Anong solusyon, mga kapatid? Repentance. Pagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen, mga kapatid. Magugulat ka nga, yung bata, hindi mo naman tinuruang magsinungaling, nakakapagsinungaling eh. May nagturo ba sa bata magsinungaling? Wala. Pero nakakapagsinungaling. Sinful nature. Tama, mga kapatid? Paano natin nalaman yan? Eh kasi naging bata din tayo eh. Baka ayaw mo lang aminin. Pero yun talaga ang sinful nature. Tama? Pero nung na-encounter natin ng Panginoong Jesucristo, repentance. Just like in the way of Damascus, Apostle Paul encountered the Lord, no? Na sobrang liwanag at kinausap siya ng Panginoon. Amen. No? At doon nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. No? Kaya ito, nasabi rin ito ni Apostle Paul, those who live in debauchery and sin sow the seeds of destruction. Yung mga namumuhay sa kasalanan, aani ng kapahamakan in their present day life and forfeit any hope of eternal life. Yun yung hadlang para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng isang tao. Ano yun? Yung pagpili niya sa kasalanan kaysa magsisi at magbalik loob sa Diyos. No. Basahin natin Ephesians 4:18 to 19. At wala silang pangunawa, no? Bakit walang pangunawa? Eh kasi nga walang banal na espiritu eh. Ang banal na espiritu lang makakapagpaunawa sa atin ng mga bagay ng pang-Diyos. Amen. Walang pangunawa dahil dulot din niya ng sumpa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag matigas ulo natin. Yan. Natin lahat tayo may katigasan ng ulo. Huwag mong sabihin yung katabi mo lang, natin. Kasi nga, sinful nature. Walang exempted dito, kasama ako dito. Yes. Pare-parehas tayong kailangan natin ang Diyos na buhay. Kailangan natin ng Panginoong Jesus sa buhay natin. No? Kaya sabi doon, yung katigasan ng ulo, dahil yan sa walang pangunawa. Ang isang tao pa lang sobrang tigas ng ulo, wala siyang pangunawa. Wala siyang karunungan. Hindi niya pa alam kung ano ang talagang standard of righteousness. No? Sabi doon, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sa buhay na kaloob ng Diyos. Mabigat ito, mga kapatid, pero ito ang katotohanan. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Diba? Nangyayari ba yan sa panahon natin? Yes, noon pa man nangyayari na yan. Panahon pa lang ng Sodom at Gomorrah nangyayari na yan. Amen, mga kapatid. At tinotolerate pa sa social media. Di ba? Maraming tao nagtotolerate ng kalaswaan. Tama? Maraming tao nagtotolerate. Kahit mga ibang simbahan, tinotolerate yun. Yung same-sex marriage, legal na yun sa iba. Pero ang tawag ng Biblia doon ay kalaswaan. Amen, mga kapatid. So, yun ba ipagwawalang bahala natin? Hindi. Pero tandaan niyo, mga kapatid, pag sinabi niyo ang katotohanan, no, huwag kayong ma-surprise kung merong persecution. Yes. Totoo naman talaga. The most hated man is the one who tells the truth. Amen.
just like the Lord Jesus Christ. Maraming galit sa Kanya. Kung babasahin nyo yung John 6:66, John chapter 6, verse 66, yung mga pinakain doon ng 5,000, tumalikod. Nung sinabi na ng Panginoon, I am the bread of life. Sabi ng Panginoon, ang katawan ko, ang talagang pagkain ng aking dugo ay buhay at siyang dapat inumin. Maraming tumalikod. Libo-libo. Bakit? Walang pangunawa. Matitigas ang ulo. Ang gusto lang nila yung pansarili. Pero, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Kung sino man ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakaroon nito. Amen. Amen. So, mahal na mahal mo ba yung buhay na yan? O, mas pinagkakaloob mo yan sa Lord dahil siya ang mahal mo talaga? Amen. Paano natin malalaman kung isang tao talagang mahal niya ang Diyos? Pag sinabi niya, I love you, Lord. Masasabi mo ba, nagmamahal yung tao ngayon sa Diyos? Ano yung mga nabasa natin? Yung ginagawa. Yes. Sabi ng Panginoong Jesucristo, if you love me, you will obey my commandment. Amen. Simple, pero talagang totoo. Yes. Kung mahal niyo ako, sabi niya sa kanyang mga disciples, susundin niyo yung aking kalooban. Susundin niyo yung aking mga utos. Kung mahal niyo ako. Yes, Lord. Diba? Hallelujah. Therefore, diba, we conclude na yung mga hindi nagmamahal sa Diyos, talagang ayaw sumunod. Sinabi ng Diyos, pagsisihan mo yan. No? Sinabi ng Diyos, bitawan mo yan, iwanan mo yan, dahil magdudulot yan ng sumpa, hadlang yan para sa pagpapala sa iyo, ikaw naman, panglaman yung iyong desisyon. So, hindi po yun nakakalugod sa Panginoon at yun po ay nagdudulot talaga ng sumpa sa mga tao. So, one of the consequences of sin is more sin. Ang isa sa consequence ng kasalanan ay manganganak pa yan ng maraming kasalanan. Yes. Hanggang sa magkalyo na yung puso mo at maging matigas na, wala ka ng pakiramdam kahit puro pagkakasala na ang isinasabuhay mo. Yun ang isa sa consequences ng kasalanan. Manganganak at manganganak pa yan ng marami pang kasalanan kung hindi mo pagsisisihan. Paano may stop yung panganganak ng kasalanan na yan? Yung more sin na yan? Repent! Repentance, mga kapatid. Pagsisihan at magbago na kayo ng isip. Sabi ng Panginoon, tama? Ibahin nyo na yung isip nyo. Kung dati malisyosa ka, chismosa ka, naninirang puri ka, no? O mga bagay na iniisip mo sa kapaligiran mo ay hindi tama, it's high time to have the mind of Christ. Si Jesus ba, nung nakita niya si Maria Magdalena, anong isip niya? Babaeng ano to, madumi to, lalayuan ko to. Ay, yung mga tax collector, mga ano kayo? Sino yung nilalayuan ng Panginoong Hesus? Sige nga, kung nabasa nyo. Sino yung ayaw na ayaw niya? At galit na galit siya? Yung mga relihiyoso. Pero yung mga makasalanan na nakikita niya talagang kawawa, nilalapitan niya. Nakita natin ng Panginoong Hesus. Ganon magmahal ang Diyos. Ganon kanya gustong tulungan. Pero bakit hindi niya magawang tulungan ng Panginoon yung mga Pariseyo? Dahil alam na nila yung katotohanan, pero pinalitan nila ng kasinungalingan. Doon galit na galit ang Diyos eh. Kung nabasa niyo yung Mateo 23, buong chapter, straight to the point, para sa mga Pariseyo at mga Saduseyo. Nakita natin mga kapatid ang puso ng Panginoon. Kasi sila yung mga klase ng tao, yung mga relihiyoso na ayaw talagang magsisi. Ay, Tutoy, wag mo akong
i-sharean ng Bible. Kasi doon ka, yun no, yung mga ano doon, magtuturo pa yun. Diba? Kasi ako, taong simbahan ako. Hindi ko na kailangan niyan kasi matagal na akong taong simbahan. Relihiyoso. Nakasalig ka doon sa relihiyon mo. Ay hindi, sa loob ng iglesia namin, kami lang yung maliligtas. Tapos yung kapilya namin, parang rocket ship, pag na-rapture, tataas. Mga ganun eh. Tapos sasabihin pa ng ministro, huwag kayong magbabasa ng Biblia kasi pag nagbasa kayo, sa demonyo yan. No? Sa demonyo yan, dapat ministro lang ang nagbabasa, hindi mga miyembro. Diba? Yan po mga kapatid eh. So, anong resulta ng kasalanan? Marami pang kasalanan. At pag mas maraming kasalanan, maraming sumpa. Tingnan nyo ang Pilipinas. The only Christian country daw in the Far East. Pero anong itsura natin? Ano itsura ng Pilipinas? Magulo. Tama? Bakit? Dahil hindi nasusunod yung kalooban ng Diyos eh. Ang nasusunod ang kalooban ng tao. So ganun po nangyayari. Kaya 1 Corinthians 2:14, anong sabi? Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. No? Pero kung ikaw ay tinatawag na relihiyoso at wala kang pagpanawa sa salita ng Diyos, walang kwenta yung relihiyon mo. Tama po mga kapatid. Kasi ang nais ng Lord matanggap natin ay yung pangunawa. Dahil pag ang isang tao meron na siyang pangunawa, makakapagsisi na siya sa kanyang mga kasalanan at magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen? Ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang sa parang spiritual. Paano mauunawaan ng isang tao yun? Dapat magtaglay muna siya ng espiritu mula sa Diyos. Amen? Magtaglay muna siya ng banal na espiritu. Without the Holy Spirit, we cannot understand the Word of God. No? Kahit sobrang simple na nung sinasabi, hindi mo pa rin maunawaan, hindi mo magawa. Gusto mong gawin pero hindi mo magawa. No? So the consequence of suppressing the truth is that God gives the sinner over to the sinful desires. Ano pa yung isang consequence? Mawawala ng gabay at patnubay ng Diyos kapag nagpatuloy ka sa kasalanan. Romans 1:24. Basahin natin. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Alam niyo ba yung bagong karumal-dumal na nangyari ngayon? Ngayong week lang. Yung sa Olympics, binaboy nila yung Last Supper na ibig sabihin yung picture na ang Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga disciples, anong ginawa? Nung introduction, mga mockery sa Panginoon, di ba? Nag-anyo sila ng mga talagang yung karumal-dumal sa paningin ng Panginoon at yun yung kanilang ginawa. Nag-formation pa talaga. Kung hindi nyo alam, kalat na yun sa social media. Mga kapatid. That is blasphemy. Even in Hollywood, diba, they are mocking God. Diba? They are saying, yung iba, nagpupunit pa ng Biblia sa harapan ng mga tao. Nangyayari po yan. Yes. Meron nga nangyari, gathering ng mga satanista eh. Tapos yung mga dating nabaptize daw sa Christian, anong ginagawa nila? Ina-unbaptize nila.
Nangyayari po yan, mga kapatid. So ano ang resulta? Sumpa. Nabasa natin ng End Times, di ba, series? Dahil sa mga ganyang kagagawan, in the last days talagang yung mga anong klaseng insekto yon na magkakaroon ng muka ng yung niknik, yan. Magkakaroon ng mukha ng tao. At yung susundin nila, yung isa sa mga inutasan ni Satanas na demonyo. Ayan. So, nangyayari po yan in the last days. 26, verse 26. Dahil dito, hinayaan na sila ng Diyos. Napansin nyo, ano yung unang sinabi sa 24? Hinayaan na sila ng Diyos. Inulit sa 26, pangalawang sinabi, dahil dito hinayaan na sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. Sa halip, sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Verse 28. Dahil dito, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. 3 beses ho sinabi yung hinayaan. Ginawa pala ng Panginoon yun, ginagawa pala ng Diyos yun, na hinahayaan niya yung mga ganong klaseng tao. Yes. Bakit? Mga walang pangunawa yun eh. Resulta ng kasalanan ay marami pang kasalanan. Yung ina-upgrade nila, yung kasalanan pa. Imbes na yung spiritual na makakalugod sa Diyos. Yan po ang masakit at malungkot na katotohanan. Yung tinatawag ng Biblia dyan is shameful lust sa English at saka depraved mind. Pag sinabing depraved mind, wala na talaga sa ayos yung pag-iisip. Wala na. Puro against God na talaga yung pag-iisip. Puro ano yan, nagsisimula yan sa pride eh. Nagsisimula yan sa katigasan eh. No? Kaya yun po ang nangyayari sa sanlibutan ngayon, mga kapatid. It is a fearful thing to be given over. Yung English, sabi given over. Hinayaan na sila ng Diyos. Gusto ba natin mangyari yun sa buhay natin, sa pamilya natin? Ayaw natin yan, mga kapatid. Kaya anong solusyon? Ulitin natin, repentance. From death to life. Paano ka makakatawid mula sa kamatayan patungo sa buhay? Ano yung part natin? Repentance. And as we receive the Lord Jesus Christ, diba sabi, if you love me, you will obey my commandments. Yun na po ang isa buhay natin. Sa Old Testament, basa tayo, Ezekiel 18 verse 4. Sabi doon, akin ang buhay ng lahat ng tao. Amen. Sinong may-ari ng buhay ng lahat ng tao? Ang Diyos. Maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Bigat, ano, mga kapatid? Wala talagang kaparaanan patungo sa Diyos kundi ang Panginoong Hesus lang. Wala tayong magawa sa ating mga kasalanan kundi ang Panginoong Hesus lang. Sabi sa English, klarong-klaro, the soul who sins will die. Old Testament yan ha. Parehas pa rin ba sa New Testament? Yes. Binasa natin, Romans 6:23, the wages of sin is death. Sa Ezekiel ang sabi, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Those who habitually live their lives outside the will of God, outside the Lord Jesus Christ, whose hearts have been convicted by the gospel of Christ, yung mga taong yun, mga kapatid, wages of sin is death. No, kaya mahalaga, we should follow the example yung mga early church, early believers. Naalala natin the day of Pentecost? Anong ginawa nila Pedro doon? Basahin natin Acts 2:37 to 38. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang iba pang mga apostol. Mga kapatid, pagkatapos ng preaching ni Pedro, no? Na cut to the heart yung mga tao. Ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo
kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Malinaw po. Yes. Crystal clear. Magsisi. Kasi kung walang pagsisisi mga kapatid, matatanggap mo ba ang banal na Espiritu? Hindi makakapasok. Amen. Hallelujah. Dahil may hadlang yung kasalanan na hindi mo Yes. ipinagsisi at ikinonfess sa Panginoon, hindi mo inamin. Yes. Hindi mo isinuko. Hindi ka makakalaya kung walang pag-amin, mga kapatid. Yes. Hindi ka makakalaya sa sumpa kung hindi mo maaaminin sa Diyos. Yes. Amen. Hallelujah. No? Kaya maganda yung tanong eh. Alam niyo ba yung isa sa mga nagtanong neto kay Pedro, sila yung isa sa mga nagpako sa krus sa Panginoong Jesus. Kasi sa hindi nila pagkaalam, utos sa kanila yon na parusahan, di ba? Latiguhin ang Panginoong Jesucristo, ipako sa krus. Pero nung narinig nila yung preaching, no? Apostle Paul, anong dapat namin gawin? Grabe pala yung nagawa kong kasalanan. Amen? Familiar ba, mga kapatid? Yes. Yung naisip mo sa sarili mo, grabe pala yung kasalanan nagawa ko. No? Pero dahil narinig mo yung preaching ng katotohanan, salita ng Diyos, nagsisi ka. At ngayon nakalaya ka. Amen. Sino dito mga pinalaya ng Panginoon? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Kaya laging ganun ang magandang tanong, mga kapatid. Panginoon, ano pong dapat kong gawin? No? Yun ang tanong din ni Apostle Paul sa Panginoon eh. Lord, what shall I do? No? Kaya sabi, Mark chapter 1 verse 15, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Ano po ang magandang balita, mga kapatid? Meron ng manunubos. Merong tagapagligtas. Meron ng nagbayad sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Na hindi natin kailanman kayang bayaran. Meron na. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. No? Yun ang magandang balita. Nakasentro sa Panginoong Jesucristo. No? Merong isang mangangaral, nagpatotoo nga niyan, no? Andun siya sa lugar ng Islam, no? Pero open city naman yon. Pero karamihan doon ay Islam. Si Nick Vujicic to kung kilala niyo yon, yung putol yung kamay tsaka yung paa. No? So sila, nagmi-mission sila doon, nagkaroon sila ng krusada, no? At isang beses, lumabas muna sila sa kanilang hotel na tinutuluyan, no? Meron sa kanila talagang nag-invite, no? Na magkaroon ng siguro pag-uusap sa labas ng kanilang hotel, no? At pagkalabas nila, wala pang ilang minuto, sumabog yung kanilang kwarto. Merong nagtanim ng bomba. Pero napahamak ba sila? Hindi. Kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, protektado ka niya. Amen. Glory to God. Salamat sa Diyos. Amen. At doon sa lugar na yon, maraming na-convert from Islam to Christianity. Amen. So, ganun po kasi mga kapatid. Sa Kristiyano po kasi, love your enemy. Yes. Amen. Sa ibang paniniwala kasi, kill your enemy. Sa Christianity, ikaw ang unang bumati. Yes. Pero sa ibang paniniwala, huwag mong batiin yung hindi mo kapananampalataya. Alam niyo na kung saan yun. Amen, mga kapatid. Ganun po yun. Kaya magkaiba eh. No? Sa Christianity, magsisi at talikuran mo ang iyong kasalanan. At doon ka makakaroon ng muling pagbabalik loob sa Diyos. No? Kaya nga, John 3:16, God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. No? Uulitin ko mga kapatid, yung tatlong tinalakay natin. Una, consequence ng sin, ng kasalanan ay death. No?
Pangalawa, ang consequence ng sin ay more sin. Mas dadami pa ang kasalanan mo pag hindi mo talaga pinagsisihan. No? At yun nga po, yung pangatlo, kapag nabuhay ka sa pagkakasala, hahayaan ka ng Diyos. Mawawala ang gabay at patnubay. Yun yung consequence. Tatlo pa lang yan, mga kapatid. At kapag yun ay naranasan ng isang tao, yung mga consequences na yun, sumpa ang kanyang matatamo. Ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. Anong ginagawa nating mga Kristiyano? Magtitikom lang ba ang bibig natin? Wala pa tayong gagawin? No? O talagang susundin natin ang pinapagawa ng Diyos? Sige nga, anong pinapagawa ng Diyos sa atin, mga kapatid? No? Bago siya umakyat sa langit, ang sabi sa kanyang mga disciples, "Go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them all that I have commanded you. And lo, I am with you until the end of age." Yun po ang Great Commission, mga kapatid. Kaya natin pinag-aaralan to para magampanan natin yung Great Commission. No? Pero marami, kahit sinasabing Kristiyano, hindi magampanan natin yung Great Commission. Bakit? Dahil character pa lang, hindi pa fully developed. Tama? Dahil marami pa tayong mga bagay sa buhay natin na winawalang bahala na hindi natin pinagsisisihan. Kaya hindi pa natin talaga ma-full blast ang Great Commission. Amen? So gusto tayong palayain ng Panginoon doon para talagang mightily magamit tayo ng Panginoon. Sino gusto dito talagang magamit siya ng Lord? Amen. No? Sa maraming tao, una sa iyong pamilya, magamit ka ng Panginoon. Una makita sa iyo yung pagbabago, magamit ka ng Panginoon. At tunay nga makita nila yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Willing pa tayo, mga kapatid? Amen. Yan. Parang tatlo lang. Ulitin ko, are we willing to do God's will? Amen. DOCGM, are you willing to do God's will? Amen. No? Yan. Sa Diyos tayo nag-amen, mga kapatid, ha? Amen. Baka pag dumating na yung opportunity o yung mga pagkakataon na merong inilagay sa atin ng Panginoon, hindi na natin gawin. Amen. Let's do our best, no, or our part, mga kapatid, nang sa gayon talagang mapakita natin na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Amen. So the consequences of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Salamat talaga sa Panginoon. Hindi natin kayang bayaran yung kamatayan, yung kasalanan. Hindi natin kayang bayaran yung sumpa na yan para umalis sa buhay natin. Walang qualified sa atin. Walang qualified na tagapagligtas. Walang mabuti kahit isa sa atin. Kaya na nga nagkatawang tao ang Panginoong Jesus para tayo sagipin sa ating mga kasalanan. Tayo po ngayon ay tumayo, mga kapatid. At alam ko nang usap sa atin ng Diyos sa umagang ito. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Yes. Alam ko nang usap sa atin ng Diyos na merong inire-reveal sa atin ng Diyos na mga bagay na parang sa akala natin maliliit na bagay lang na hindi pa natin napagsisihan. No? Now is the perfect time, mga kapatid, na one-on-one tayo ng Panginoon. One-on-one kayo ng Lord. No? Na yung sa akala mong maliit na kasalanan lang yan, it's high time. Now is the perfect time na para i-renounce yan, no? At pagsisihan yan. At muli, humingi ng kapatawaran sa Diyos. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Niyakap mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming karumihan. Inibig mo kami, Panginoon, kahit nung kami mga kasalanan pa, Panginoon.
Christ died on the cross while we were still sinners. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo ako, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ng kabanalan, kaluwalhati. Salamat, Panginoon. Salamat sa sugo. Sige kapatid, ihayan mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan. Ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa Diyos. Hallelujah. O Diyos ng ganda, ng katwiran at katwiran, kahit minsan di na mahirap ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sobrang biyaya mo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Nilinis mo kami. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Ikaw lang ang tanging Diyos na dakila sa lahat, na siyang makapaglilinis sa aming mga kasalanan, na siyang makapagpatawad sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Lord, right now, we confess, Panginoon, we admit ang mga kasalanan, Lord, na nakikita mo pa, Panginoon, sa aming mga puso. Ipahayag mo nga po ito sa amin, Lord God. Ma-identify namin, Lord God, sa oras nito, ang mga bagay na hindi pa namin napagsisihan, ang mga bagay, Panginoon, na humahad lang, Panginoon, para sa iyong pagpapala sa aming buhay. Ang mga bagay na humahad lang sa kilos ng banal na Espiritu sa aming buhay. Lord, we confess and we surrender unto you, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa yakap ng iyong presensya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng aming karumihan, nilinis mo kami. Kami, Lord God, ay binago mo unti-unti, Panginoon. Lord, dalangin namin, patuloy mong baguhin ang aming isip, patuloy mong baguhin ang aming dila, patuloy mong baguhin ang aming puso, Panginoon. Na ang aming puso ay maging dalisay, na ang aming puso ay maging tapat sa iyo, na ang aming puso, Lord God, ay maging masunurin sa iyong mga salita, Panginoon. Apart from you, we can do nothing, Panginoon. But with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. For nothing is impossible to you, Lord God. Kaya mong baguhin ang sino mang nagsisisi. Kaya mong baguhin ang mga taong lumalapit
pagsisisi at merong tunay na pagtanggap sa iyong salita. Maraming salamat, O Diyos, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon. Lord, I commit to you the OCGM, Panginoon. Lord, we submit to you the whole family of the OCGM. We submit unto you, Lord God. In Jesus' name right now, Panginoon, Lord, continue to purify us. Continue to sanctify us, Lord God. Lord, continue to teach us to do your will. Your will be done, Lord God. In Jesus' name, Lord God, purify your people. Sanctify your people. Continue, Lord God, to transform us, Panginoon, your people, Panginoon, so we can walk by faith, Panginoon, and not by sight, Panginoon, so we can fulfill the Great Commission, so we can bring glory unto your name, Lord God. Maraming salamat po sa biyaya, sa grasya mo, Panginoon, sa kalakasan, karunungan, sa pagpapala mo, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo, kasama ng aming mga kasalanan, ang aming mga alalahanin. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi kami nagtiwala sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nagduda kami sa iyo. Patawarin mo kami sa mga kasalanan ito, Lord God. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na maghari sa aming buhay. We pray, may you continue to allow your Holy Spirit to move in our midst, Panginoon. To be freely moving in our midst, Panginoon. So we can have an abundant life in you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We speak your name, Panginoon. You're great, Panginoon. You are great, Panginoon.